Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkagising ni Maxine, ay naramdaman agad niya ang mainit na coat na nakabalot sa katawan niya. Tiningnan niya ito. Hindi siya sigurado kung kay Luis nga ba ito. Kabisado kasi ni Maxine ang coat ng asawa niya. Pero itong hawak niya ngayon ay alam niyang bago ito. Inamoy ni Maxine ang fabric nito at hindi amoy ng kanyang asawa. Amoy pabango ng babae ang coat. Kanino kaya ito? Naisip naman ni Maxine. Naalis lang ang atensyon niya sa coat nang marinig niya si Laura. Mami? Nak, anong gusto mo? Okay ka na? Okay ka na hindi ba? Daddy, Mami. Okay. Magtitimpla si Mami ng Daddy ha? Kagabi pa ayaw kumain ni Laura. Kaya naman ang maubos niya ang tinimplang gatas ng ina. Sobrang pasasalamat niya. Maya-maya pa ay dumating na sina Clarence at Giselle. They are acting normal. Clarence is natural actress, pero si Giselle naman, pansing-pansin ni Maxine ang mood nito. Dumaan si Giselle sa bahay ng ate niya para kumuha ng damit nito. Nagkasali-silang sila ni Luis. Dahil tulog naman si Laura, naiwan sina Clarence at Giselle para magbantay. Few minutes after, Maxine's left to change her clothes. Siya namang dating ni Luis. Giselle couldn't stand breathing in the same air as the cheater is. Kaya tumayo siya. Walang paalam na lumabas si Giselle ng ward. She also ignored Luis' presence. Lumabas ng hospital si Maxine para bumili ng sabon, toothbrush at toothpaste. She just exited the building. Paalis na sana si Kaylin ng panahong iyon. She's about to drive her car out of the parking. Pero nakita na ba niya ang wife ni Luis? She's so ugly, fat. Ano bang nagustuhan sa'yo ni Luis? Tanong naman ni Kaylin sa sarili habang pinapanood ang paglalakad ni Maxine. Mabilis na pinatay niya ang makina na kanyang sasakyan at sinalubong niya si Maxine. Kaylin intentionally bumped into Maxine kaya nahulog ang Gucci bag niya. It dropped on the floor kasamang ilang gamit niya na lumabas sa bag. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Mabilis na paghingi ni Maxine ng paumanhin. Lumuhod si Maxine at isa-isa niyang pinulot ang mga gamit na nalaglag ni Kaylin. Loser. Wika naman ni Kaylin. Nang makalap ang lahat ng gamit, ipinasok ni Maxine ang mga iyon sa bag. Natigilan naman siya nang makita ang bag na iyon. Noong isang araw bandang hapon nang makatulog si Laura, binalikan ni Maxine ang transaction receipt ng kanilang emergency card. Nag-research siya sa internet kung anong mga hitsura ng pinamili ni Luis. Naka-indicate din kasi sa resibo ang model at style ng mga gamit na pinamili. And its Gucci bag. It looked exactly the same sa nakita niya sa internet na binili ng kanyang asawa. Maxine stand up. Hinarap niya si Kaylin at ang sunod naman niyang nakita ay ang kapareho ring kwintas na nakita niya sa internet. Ang suot na kwintas ni Kaylin ay siya ding style na binili ni Luis. Little did she know na iyon nga ang kinahinatnan ng pera niya. Excuse me, may bag. Natauhan naman si Maxine. Oo nga pala, pasensya na ulit. Marahas naman na kinuha ni Kaylin ang bag niya. Sa susunod, mag-iingat ka. Pinagpagan pa ni Kaylin ang balikat niya na akala mo'y nadumihan siya ni Maxine. When Kaylin left her, nanlagpasan niya ang asawa ng boyfriend niya. Maxine smelled the same scent na nakakapit sa coat na suot-suot niya kanina. Bakit ganun? Coincidence lang ba ang lahat? Tanong naman ni Maxine sa kanyang sarili habang pinanunood niya ang paglalakad ni Kaylin. Gaya ng sinabi ng doktor,
dahil hindi na tumataas pa ang lagnat ni Laura. Noong hapong din ay na-discharge ang anak niya. Hapon na rin nang humiwalay si Clarence kay Maxine. Simula na makasalubong niya si Kaylin, umiikot na sa isip niya ang bag, ang kwintas, ang amoy pati na rin ang pagiging pamilyar na mukha ng babae. They are on their way back home. Magkaiba sila ng sasakyang mag-asawa dahil may dala din kagabi si Maxine. Maxine drive her car. Nasa backseat si Giselle, karga nito si Laura. Si Luis naman ay nakasunod lang sa sasakyan ng asawa. Habang umaandar ang sasakyan, narinig ni Giselle ang pagtunog ng kanyang messenger. Dinukot niya ang phone niya sa bag. Binuksan niya ang notification na pinadala ng isang kaibigan niya. Habang karga ang pamangkin, binuksan ni Giselle ang chat ng kaibigan. Nakita ko kagabi si Kuya Luis mo. Asawa siya ni Ate Maxine, hindi ba? 5 taon na rin kasi nang huli kong nakita ang ate noong kasal nila nung asawa niya. Grabe, bigatin talaga ang ilos mo. Kasama niya kagabi yung may-ari ng sikat na Casey clothing line. Si Kuya Luis nga ba yan? Binuksan ni Giselle ang mga sinend na attachment ng kaibigan at nakumpirma nga niyang si Luis iyon, kasama ang kabit nito na masayang nagdi-dinner. Sinave niya ang photos na pinadala ng kaibigan dahil alam niyang malapit na niyang magamit iyon. After what happened to Laura, naging mabuting asawa ulit si Luis. Umuuwi na siya ng maaga. Nagbibigay ng sapat na pera kay Maxine. Minsan nga ay may dala pa siyang bulaklak para sa asawa. Hindi rin maitatanggi ni Maxine na naging masaya ulit siya. Pero yung hinala niya bilang babae, bilang asawa na baka may kabit si Luis, ay hindi iyon nawaglit sa isip ni Maxine. Kahit na nalaman ni Luis ang ginawa ni Giselle sa nanay niyang si Marichel, hindi iyon ikinagalit ni Luis. They were happy family in one whole week, pero utay-utay ding nagbago iyon. Bumabalik na naman yung moody na si Luis. Tapos bumabalik din yung ugali niya na madaling araw na kung umuwi sa kanilang bahay at minsan lasing pa. 2 weeks after what happened to Laura, iniwan muna ni Maxine ang anak niya sa mga magulang niya. Sabi niya may mahalaga lang siyang kikitain, na mabilis lang siyang mawawala. Maxine went to the bank where her husband is working. 2 linggo niya na ding pinag-iisipan. 2 linggo na rin siyang nagbabasa ng mga article tungkol sa sign ng nangangaliwa ang lalaki sa asawa. All the articles na nabasa niya, lahat sila ay tumutugma sa ikinikilos ni Luis, kaya lalo siyang kinakabahan. Nang lumabas si Luis sa bangko, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Nagsimula siya magmaneho at binubuntutan ni Maxine si Luis ng palihim. Tama lang naman siguro ang ginagawa niya, hindi ba? She's the legal wife. Kung may ginagawang hindi maganda si Luis, she has the right to know dahil kasal sila. Pero ikinatatakot ni Maxine ang anumang maaari niyang matuklasan sa gabing iyon. Dahil maraming sasakyan, hindi nahahalata ni Luis na sinusundan na pala siya ng asawa. Hindi rin niya makilala ang sasakyan dahil sa dami ng sasakyan sa daan. Palihim na sinusundan ni Maxine ang asawa niya. Huminto ang sasakyan ni Luis sa tapat ng isang mataas na building. Maxine parked her car side street, medyo malayo sa asawa. From her seat, pinagmasdan niya ang building. On top of it, ang mga katagang Casey clothing line na nagliliwanag. She observed the situation at makalipas pa ang ilang sandali, lumabas si Luis sa kanyang sasakyan. Sa building may lumabas na isang babae. Nakasuot ito ng high heels at naka-formal dress. Pinapanood ni Maxine ang paglalakad ng babae papalapit sa asawa niya. At nang magharap ito, naitabo na lang ni Maxine ang mga kamay niya sa bumukas niya mga bibig. They kiss her husband and that woman. They kiss and hug each other. Pinagbukas ni Luis ng pintuan si Kaylin, and when they're inside, they headed straight to the restaurant for dinner. Binuhay ni Maxine ang sasakyan niya and she followed them. Hindi niya alam ang kaya niyang gawin. That moment, while crying and feeling betrayed, alam niya na kaya niyang pumatay dahil sa sobrang galit niya.
Huminto ang sasakyan ni Luis sa harap ng isang restaurant. He handed over the key of his car to valet na siya nang bahalang magpapark sa sasakyan nito. Huminto din si Maxine sa gilid. Umiiyak pa rin siya dahil sa galit at hinanakit. Tumawag si Maxine sa asawa niya. Pinipigilan niya mapahikbi. Papasok na sana si Luis at Kaylee ng restaurant nang biglang tumunog naman ang phone ni Luis. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng coat niya. "Who is that?" "Someone from office. Go on. I follow you." "Okay, bilisan mo ha." Tumango naman si Luis. Pumasok naman si Kayleen mag-isa. While nanatili sa labas si Luis. At sinagot niya ang tawag. Pinanood naman ni Maxine ang asawa mula sa loob ng sasakyan niya. "Hello, Mami?" Kinagat ni Maxine ang ibabang labi niya dahil sa tono ni Luis. He sounds so normal. Sumisinghot si Maxine dahil naging barado na ang ilong niya kakaiyak. At napansin naman iyon ni Luis, kaya nag-usisa siya. "Are you okay, Mommy?" Maxine finally speak but her voice is shaky. "Okay lang, Daddy." Piniga ni Maxine ang ilong niya. She forced herself to be stable. "Daddy, nasaan ka?" Tumingala naman si Luis bago sumagot. "Nasa office." "Bakit?" Napapikit naman si Maxine. Sobra siyang nasasaktan na makitang nagsisinungaling si Luis. Gaano na ba ito katagal na nagsisinungaling sa kanya? Ilan linggo na ba? Or may buwan na ba? Nang maalala niya ang tungkol sa receipt. Halos 4 na buwan na pala akong niloloko ni Luis. "Umiiyak ka na ba, Mami?" "Hindi. Inuubo lang ako, Daddy." "Anong oras ka uuwi?" "OT ako ngayon today, Mami. Baka 9 or 10 na ako makauwi." "Okay." Pabulong naman ni Maxine. "Sige na, Mami ha. Marami pa akong trabaho." Napatango naman si Maxine. Hindi naman siya nakikita ni Luis. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos nito ay ayusin nito ang coat. Pumasok na ito ng restaurant na malawak ang ngiti nito. Malakas na palahaw ang ginawa ni Maxine matapos niya makausap ang asawa. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Luis sa kanya. Pero bakit? Anong naging dahilan nito? Paano niya nagawa yun sa kanya? May kulang pa ba sa kanya? May mali ba sa kanya? May pagkukulang pa ba siya? Umiyak siya ng ilang minuto. Sobrang lalakas ng palahaw niya. Pero tanging siya lamang ang nakakarinig. Pinahid ni Maxine ang mga luha niya. Mahikbi pa rin na lumabas sa bibig niya. She went to the nearest store at bumili siya ng 1 dosenang itlog. Nang makabili ay bumalik siya sa restaurant saka pumasok sa loob. "Ma'am, may kasama po ba kayo sa loob?" May humarang kay Maxine na babae. Isang babaeng empleyado. "Nasa loob ang asawa ko." Sagot naman ni Maxine dito dahil iyon naman talaga ang totoo. "Okay, sige po ma'am. Please come in." Huminto si Maxine nang tuluyan siyang makapasok. Pinagmasdan niya ang paligid. She scanned the people at nakita niya sa bandang gitna si Luis. Umiiyak siyang lumapit sa kanila. The people are looking at her, not only because of her poor-looking clothes, but also because of her tears. Nakakuyom ang mga kamay ni Maxine. They are only few feet away, but it feels like this is her longest walk. Parang nasa slow motion lang ang lahat. Her step, the streaming of her tears, ang mga halakhak at tawanan ni Luis at Kayleen. Lahat ay parang naka-slow mo sa kanya. Lalong bumuhos ang galit ni Maxine na makita ang kabit ni Luis. She was the woman in the hospital who bumped to her. Kung ganun habang nasa katabi siya ng kanyang anak, magkasama si Luis at ang babae niya. Dumukot si Maxine ng isang itlog mula sa kanyang plastic bag na dala at pinukol niya ito sa dibdib ng kabit ng kanyang asawa. Napatayo naman bigla si Kayleen. Sa sobrang gulat nito ay napasigaw ito. Naglingunan na rin lahat, pati ang musika na kanina'y tumutugtog
ay nahinto dahil sa musician ay nagulat din. Kumuha ulit ng isa pang itlog si Maxine at ibinato niya ito sa ulo ng babae. Nabasag ito sa ulo ng babae. What she doing is scandalous. Pero dapat ba siyang mahiya? No. Dahil mas nakakahiya ang kababuyang ginagawa ng asawa niya at ng babae na ito. Nanlamig naman si Luis na makita niya ang asawa doon. Maxine. Napatayo naman si Luis. Noon na nag-umpisang magsalita si Maxine. Bakit? Isang salita pero maraming kahulugan. Mag-usap tayo sa bahay. Lumapit naman si Luis kay Maxine at mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Bitiwan mo ako. Matinis naman na sigaw ni Maxine. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod kaya naman napaupo siya sa sahig. Maxine. Wika naman ang kanyang asawa sa kanyang pangalan. Embarrassed kay look away. Ramdam niya ang masasamang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa kanya. Naririnig niya kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanya. Kabit, bitch, mistress, third wheel, third party, war, slut, homebreaker, higad, lahat na ata ay tinatawag sa kanya. Bakit, Luis? Bakit? Yun lang ang paulit-ulit na tanong ni Maxine. Pero sobrang torture iyon para kay Luis. Women, especially the wives na nasa lugar na iyon, ay sobrang naaawa kay Maxine. They can say why her husband cheated. Maxine gained weight. Naging manang siyang tingnan. Pero alam ng kapwa ni asawa at ina ang kwento sa likod ng pagbabago ng physical niyang hitsura. Bakit, Luis? Ano bang naging pagkukulang ko? Basang-basa ng luha ang mukha ni Maxine. Nanliliit siya. Halatang malalim yung sakit na ininflict ni Luis sa sarili niyang asawa. I'm sorry, Kailin. Sabi pa ni Luis. Ha? At nakuha pa niyang alalahanin ang kabit niya? Wika naman ng isang babae. Ang mga malalandi nga naman ngayong panahong ito, they are like bullet train. Sobrang bibilis manira ng pamilya. Wika naman ng isa pang matandang babae. Walang nagawa si Kailin kundi kinuha niya ang bag niya at mabilis siyang umalis. Tumakbo siya papalabas at pumara ng taxi. Walang pumagitan na empleyado sa eskandalo dahil na rin sa utos ng manager. The manager is woman who was cheated by her husband. Kaya para sa kanya, tama lang ang ginawa ni Maxine. She will take hold responsible for the scandal. Umuwi na tayo, Maxine. Ano ba? Tumayo naman si Maxine at her own. He tried to help her, but itinulak niya si Luis. Huwag mo akong hahawakan. Uuwi ako mag-isa. Pinanatili naman ni Maxine na maging malakas ang kanyang sarili. Saka siya tumakbo papalabas. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan saka nag-drive siya papalayo. Lalong bumilis ang takbo niya. She don't know this place. Hindi niya alam kung paano uuwi siya o kung anong daan ang pauwi. Basta ang gusto niya, magpakalayo-layo muna siya. Malalakas ang pinakawalan niyang iyak. Sa bilis ng takbo niya, pwede siyang maaksidente. She's overtaking many cars. Wala kasi siya sa sarili niya. Sobra yung pinagsamang galit at sakit at hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang kanyang sarili. Habang umiiyak, naalala niya yung pinagsamahan nila ni Luis for the past almost 8 years since they met. I, Luis de Fernandez, do solemnly pledge to love and to cherish you, Maxine de Santiago, as my lovely wedded wife. Narinig niya oras na iyon ang vow ni Luis when they got married. In front of this crowd, in front of our God, I promise to take care of you as best as I can. The memory made her heart ache so much. The moment I laid my eyes on you, wearing the exact same gown, I knew that you are one, Maxine.
Hindi niya alam yung mga binitawang salita ni Luis 5 years ago that made her feel complete. Siya din palang wawasak sa puso niya. I will be forever grateful to God for giving me this chance to marry the most beautiful girl in the world. Halos lumabo na ang paningin ni Maxine dahil sa luha niya. I will love you, Maxine, until death do us part. Tumigil si Maxine sa gilid ng kalsada. Umiyak siya ng todo sa loob ng kanyang sasakyan, asking the same questions. Bakit, Luis?